Okay po, nagsimula tayo nung nakaraan kung ano nga ba talaga ang tama. Ngayon po, babanggitin ko lang po, ito yung madalas na ginagawa nilang topic po, yung Nephilim. Okay po. Sabi nila, ang Nephilim ay anghel, bumaba dito sa lupa, nagkatawang tao. Okay po. Ang anghel po kasi ay espiritu. Hindi po yan nagbabago. Hindi yan pwedeng sabihin nila sa Diyos, Diyos, gawin mo kaming tao. Kaya hindi po yan pwedeng gagawin ng Diyos na magiging tao. Kasi pinabahagi ng Diyos. So kung dahil hindi naman sila lilipad lang sila. Pero dahil hindi naman sila malilipad, hindi rin naman sila wala silang superpower para baguhin nila yung katawan nila, espiritu lang sila. Kaya yung Nephilim po, hindi po yan mga anghel. Ang ibig lang sabihin po, kasi pag binasa nyo yung talata, pakibasa ang Genesis 6. And men began to increase in number on the earth, and daughters were born to them. The sons of God saw that the daughters of men were beautiful, and they married any of them they chose. Then the Lord said, My spirit will not content with man forever, for he is mortal, his days will be 120 years. The Nephilim were on the earth in those days, and also afterward, when the sons of God went to the daughters of men and had children by them, they were the heroes of old men of renown. Okay po, ang ibig sabihin lang po ng Nephilim ay hindi anghel. Sila po ay mga makapangyarihang tao nung panahon na yon. Kaya po sila ang ginagawa nila, nire-rape yung magagandang babae. Yon ang kinagalit ng Diyos, kaya nagkaroon ng baha. Dahil sumobra po ang mga tao sa pang-aabuso. Yun po yun. Wala po lang silang tigil kundi manggahasa. Yun lang po ang ibig sabihin ng Nephilim, makapangyarihang mga tao. Hindi po yan mga anghel. Kasi mababasa po niya yan, pag marunong kayo magbasa ng Hebrew, mababasa po niyo yan, na ang ibig sabihin ng Nephilim ay mga makapangyarihang tao. Kaya sinasabi nila mga higante o kung ano-ano, hindi po yan higante. Tandaan po niyan, hindi po yan higante. Yan ay mga makapangyarihang tao lamang. Kaya po kalokohan lang lahat ang sinasabi. Yang Nephilim na yan ay Christian transfer po yan. Kasi po, bago po nagkaano yan, transfer po yan ng mga Greek. Ang unang 5 libro po ng Tanakh or Old Testament, kung tawagin nyo, ay transfer po yan ng mga sa Greek. Ginawa nilang ganyan yan, yung mga powerful po. Kasi dahil ang mga Greek, meron mga magic yan sila Zeus. Siya yung father ng mga Diyos, na bago kayo makarating sa kanya, kailangan dumaan kayo sa mga demigod, na tulad nila mga Hercules, nila Apollo, nila Marte, o yung alimutan ko na kung sino pa si Marte. Yung Aries. si Aries, yun. Si Aphrodite, dadaan kayo kay Aphrodite, or si Venus siya. Yung mga yan po, dadaanan niyo yung mga yan bago kayo makarating kay Zeus. Tapos si Zeus din, inaanakan ng tao. So kung iniisip nyo, at saka tayo doon sa topic ngayon later, inaanakan ni Zeus yung tao na babae. Pag nakurso na daan niya, siguro kahit paano may idea na kayo kung sino yung naanakan na sinasabi na tao, na babae, na virgin. Kasi si virgin naman, kahit nabuntis na siya, si Juno, ang ginagawa lang ni Juno, naliligo sa isang klase ng tubig. Paglabas niya doon, virgin na naman siya.
Kung di pa nyo alam yan, magalungkat din kayo kasi hindi ko lahat sasabihin. Sasabihin ko lang yung guide, pero hindi ko na matutuko kayo magano dahil sabi nga ng Diyos, kung gusto nyo ako, hanapin nyo ako. Pero kung ayaw nyo hanapin yung Diyos, hindi naman ako nagkulang. Kayo. Dahil ako hinanap ko ang Diyos. Dahil ang pamilya ko ay Katoliko. Dati ko ako Katoliko. Pero lagi ang tanong ko sa sarili ko, dahil sinasabi, lagi pa nila sasabihin, may iba pang Diyos. Lagi ang tanong ko, yung sinasabi ng Diyos, na walang ibang Diyos bago ako o pagkatapos ko. Sinasabi ng Diyos yun. Sinasabi din ng Diyos na ako ay hindi tao para magsinungaling. Sinasabi din ng Diyos, walang ibang Diyos na katulad ko. Sinabi din ng Diyos, walang Diyos. Ako ang Diyos at hindi ako magiging tao. Paano ngayon nangyari yung Diyos naging tao? Sinong pakikinggan ko? Yung mga dumadakdak ng interpretasyon nila? O yung mismong nagsasalita na Diyos? Diyos na mismo yung nagsasalita. Sabi nga ng Diyos, siya yung bato. Biglang meron na namang ibang bato. Kung sino-sino na yung bato. Ewan ko, baka may bato rin sa Senado. Hindi ho ganun yun. Ibang-iba ho lahat. Mas una kong pakikinggan kung ano yung sinasabi ng Diyos kaysa sinasabi ng tao. Hanggang dito na lang po ako sa anong to at nandiyan. Tinatapos ko na po to at susunod na topic na po ako uli.